darating si Gabi Pink. Kasama ang class mo. Alam mo ba? Ano na ngayon eh, bakasyon na. Hindi ba isang taon mo hinihintay ito? So para pagdating niya eh. Naku, baka may nakarinig sa atin. Nakakahiya. Dapat to. Talaga naman class mo eh. Hoy, gawa kay Jen. Bilisan niyo. Alex. Ano ba yan? Naku, huwag yung ilaw. Hey! Dong Piping! Isko, piping na lang. Chris! Mga Isko, kamusta na ba yung plantasyon? Naku! Matutuwa ka kapag nakita mo ang lalaki ng mga orange at makatas na makatas. Ganun mo ba? Oo. Dad, maiwan ko muna kayo. Gusto ko lang makita yung mga oranges dun sa farm. May nakapagsabi sa akin mula sa Department of Agriculture na habang tumatagal daw pwede raw magbago ang laki ng mga oranges. Siyempre, pareho din yan nun sa babae, di ba? Habang tumatagal, lumalaki, kumakatas. Huwag mo lamang susundutin ng wala sa panahon. Mawawala ang katas. Lulundo Ikaw talaga. yun. Halika na. Yung dalawa talaga, hindi pa kayo nagbabago. Mauna na ako sa inyo. Sige. Halika na nga. Halika dito at mag-usap tayo. Ano nga pala nangyari doon sa mga Ikaw bingging talaga. ipinadala mo sa... Mga Isko, Hi, Mang Isko! Sus! Isang titi. pupunta lang ko kami sandali sa ilog at tuturo ako mamingwit si Pat. Sige. Sige pa. Sige. Tuhod na tuhod pa lang. Ulam na sa kanin lamig. Talaga, oh. Halika na nga. Ikaw talaga, Alam mo, Oh. Tong Piping, yan si Alex ang manang-mana sa'yo nung tayo mga binata pa. May halos lahat ng magagandang daraga dito yung nakalbit mo. Isko, tigilan mo na yung katatawag mo ng Don Piping. Piping na lang. Eh di Piping kung Piping. Pareho naman tayong magkababata. Sabay tayong lumaki. Lahat ng kinain ko, kinain mo rin. Piping, meron kang kinain na hindi ko nakain. Ano na naman? Si Griselda, yung nanay, si Lucing. Tatay Isko! Tatay Isko! Oh, Nandito na halika. yung pitas ninyong buko. tuloy ka. Magandang araw po, Don Piping. Magandang araw naman. Ay, siya nga pala. Tatay Isko, bibiyakin ko pa po ba yung buko? Yan ang masarap kainin. May tubig na. Ano? Anong nangyayari sa'yo? Natataranta ka na naman kasi nandiyan si Alex. Hindi naman ako pinapansin eh. Talagang ganun. Alam mo anak, mga bata pa kayo, syempre kayo magkakalaro. Umalis na si Alex. Syempre, iba na makakalaro noon, iba na magiging kaibigan noon. Lalo na ngayon. Pihadong lahat yun, mayayaman. Iba na ang panahon ngayon, Nanay Delia. Basta pagtiyagaan mo lang. Kahit ano, makukuha mo. At kahit saan, kaya mong marating. Nako, bata ka. Kung ano-ano na naman yung binabasa mo, kaya nagpipilosopo ka na naman eh. Kung buhay pa sana ang nanay at ang tatay. Anak naman, kung buhay ang nanay at tatay mo, yun din ang sasabihin nila sa'yo. Kung ano ang sinabi ko. Alam mo siguro, kaya hindi ako nagkaanak. Kasi ako magpapalaki sa'yo. Kayo lang naman talaga ang nanay ko eh. Magandang gabi po, Oh. Delia Criselda. Ang best friend mo, heto na Ay, naman. talaga. Pakainin mo na. Ano po? Kawang ka rin, Diyos. Naku, tamang-tama po. Bakit? Madami po akong pasalubong na pastillas de leche. Oh, naku talaga naman. Teka, baka naman to tira sa tindahan mo. Ay, naku, Aling Delia. Itinabi ko yan para sa inyo talaga. Oo. Ano naman? Nagbibiro lang.
O, teka lang ha. Ano yun? Ihanda ko itong pagkain nyo para makakain na kayo. Sige, dali ka na. Bilis. Saan kayo pupunta? Balik ka kayo dito, mga bata kayo. Excited ka na talaga, ha? Oo nga eh. Alam mo bang dumating na si Alex? Alam ko. Kasama nga niya si Pat eh. Nakita ko sila sa ilog, naglalangoy. Naglalangoy lang? Hindi. Tinitingnan ko si Pat eh. Ano kayang nakita ni Alex sa kanya? Meron ba siyang... ganito? Ikaw talaga, ha? Susantisimang mga bata, aray. Eh hanggang ngayon ay dala-dala pa yung ugaling paglilinis ng turumpo. Ay wala pa naman padidihin eh. Ay, mukhang masarap ang ulam natin ngayon na. Meron nga pala ako pasalubong sa iyo. Ano yan? Suha, pinili ko yung malaki. Baka ka ako malaki lilinisin mo. Ay, uy, kung naman. Eh, binibigyan mo ng mali siya yung ginagawa ng mga bata. Sino kayang nakaiwan na rin? Eh! Panike! Uy, bata ka! Ano ba ginagawa mo riyan? Tinitingnan ko lang ho kung hinog na ang mga mangga. Anong mangga? Ay, lasones yan eh. Ha? Lansones ho ba ito? Bumaba ka riyan! Gusto mo bang kagatin ng langgam yung mangga mo? Yan lasones. Bumaba ka riyan! Chris, mukhang mahina yata ang paglaki nitong mga pananim mo, ah. Dad, relax ka lang. Ngayon may abono na yan, bibilis na ang pagyabong niyan. Ganun ba? Criselda, halika nga muna Po? sandali rin eh. Hindi ko mabasa. Malabo na ng mata ko. Kailangan ko na talaga ng salamin. Chris, Ano tignan mo. ba lugar ang may abono na? Yung doon hanggang dito ang wala pa. Ganun ba? Ilalagay ko na lang dito. Dad, ihahatid ko lang mo si Pat. Sa Maynila na lang tayo magkita. Aalis ka na naman? Hindi ka na mapakinabangan dito. Chris, Alam mo hayaan naman mo kasi na. Total bakasyon naman eh. Eh dad, wala nang ginagawa dito yan eh. Hayaan mo na. Alex, mag-iingat kayo. Pat, huwag mong pabayaang magmaneho ng mabilis yan si Alex. Opo, Papa! Ho? Papa. Papa? Bye! Sige. Gusto na yung ginagawa mo dyan? Matatapos Ayos ba? na. Siguro, pagkatapos mo dyan eh. Lagi mo pa Ah. yung banda doon. Griselda, Ay, yung Sir? din. anong tingin mo kay Patricia? Bagay ba sila ni Alex? Ho? Ikaw naman, may nanliligaw na ba sa'yo? May boyfriend ka na ba? Alam mo, Iha, itong maipapayo ko sa'yo. Sa pag-ibig, hindi importante ang anyo at kalalagayan ng isang tao. Ang importante, nagmamahalan kayo. Salamat po, Don Piping. Tatandaan ko ho lahat yan. Sige.
tagal mong nawala. Eto mabuti. Kaya nga ako naririto kasi naayos ko yung mga papeles namin sa munisipyo. Mga papeles ng lupa namin. Ganon. Oo. Oy, natatanggap mo ba naman yung mga sulat ko? Oo naman Kaya nga ako naririto kasi namimiss ko itong lugar natin eh. Naalala ko nga pala, ang amo ko si Nena Azurin nagpapahanap sa akin ng mga empleyado. Meron siya mga paggawaan ng sausage ham. At saka alam mo ba, magbubukas din siya ng restaurant. At kaya ako nandito dahil naalala ko yung sulat mo, Delia. Andito yun! Griselda! Po? Halika! Naku, magandang balita ito. Oh, ito ang tita Lina mo, ang best friend ng inay mo. Buti po napasyal ho kayo dito. Oo naman, ang laki-laki mo na pala ngayon, Iha. At dalagang-dalaga ka na. Kamukhang-kamukha mo pang nanay mo. Oh, siyempre naman. Ay naku, maalala ko nga pala yung sulat ko sa'yo, Delia. Hindi sa pinangungunahan kita, anak, pero bihira lang ito. Pagkakataon mo na para makapasok ka sa Maynila. Wala nang Huwag mong intindihin si Dong Piping. Tsak na papayag yun. O sige po, kailan po ako pwedeng mag-umpisa? Sa lalong madaling panahon, Iha. Ayan, matutupad na rin ang mga pangarap mo na. Halika nga, magmerienda nga muna tayo. Sige. Sandali Diyan muna kayo, ha? Swerte mo naman. Malaking swerte ang kita hati. Choice ko! Pinili ko train. Matutupad na ang pangarap ko. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Nena Azurin. Magkakasundo tayo kapag sinunod niyo lahat ang ituturo ko sa inyo. Ito naman ang kapatid kong si Willie. Mas nakababata siya sa akin. Kapag wala ako, siya ang mamamahala sa inyo. Ano nga pangalan mo, Iha? Griselda po. Griselda. Mabuti pa sumama kayo sa akin at papakita ko sa inyo ang dapat niyong gawin. Eto, gusto mo to? Ano yan? Hindi ganyan, hindi ganyan. Teka. Ganyan pala sa'yo. Ang laki niya na. Great! Oh, ready na ba kayo? ma'am. Opo, Let's go, ma'am. let's go! O ikaw, bakit hindi ka pa nakabihis? Ma'am, pasensya na po. Sasaglit lang po ako sa amin. Matas mo lagnat ang anak ko. O sige, sige, dalhin mo na ang anak mo sa ospital. Sino ba ang bakante ngayon? Ma'am, si Griselda po. Nasa kwarto. Okay, si Griselda. Ma'am. Puntahan mo si Willie. Sabihin mo sa kanya na sabihin kay Griselda na siya ang papalit. Okay, let's go, girls. Opo, ma'am. Let's Thank you go. po. Yes, ma'am. Griselda? 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 Willie, bakit? Ay, sandali magbibihis lang ako. Teka, kung magbibihis ka, ito na lang isuot mo. Nagkasakit kasi yung anak ni Mira eh. Kung pwede, ikaw na lang sana. Sige. Hintayin mo na lang ako. At 10 o'clock in the morning, kailangan nagpe-prepare na kayo ng table. Ang plato, 4 inches from the edge. Ang kutsara, the blade of the knife is facing the plate. Of course, ang tinidor. And the napkin, properly folded. Okay? And you. Chest out, stomach in. Personality out, all of you, okay? At ang buhok, clear the face, alright? At ngayon, babasahin natin ang menu. The proper pronunciation. Pene Mediterraneo. Pene Mediterraneo. Chicken cacciatore. Chicken cacciatore. Fettuccine. May customer tayo.
Griselda, ikaw nang bahala. Yes, ma'am. Girl, you know your position. Good luck. Good afternoon, Thank sir. you. Please have a seat. Thank you. Good afternoon, girls. sir. Welcome to Omorato. Ito po yung menu namin. Maganda itong lugar na ito. Hindi pare. Mas maganda yung waitress. Sir naman. Alam mo, Iha, napakaganda mo. Parang hindi ka bagay na maging waitress. Kung interesado kang lumipat ng trabaho, sabihin mo lang sa akin. Ito nga palang card ko. Thank you po, sir. Pero nag-enjoy pa ho ako dito eh. Sa akin naman nagbabaka sakali lang. Willie? Mukhang maaasahan natin si Griselda. Alalayan mo siyang mabuti. Oo, ate. Hi. Pedro, mabuti na. How are you? Eh na, balita ako, masarap ang pagkain niyo dito, ha? You try your food, Griselda. Opo, ma'am. Ma'am, sir, dito po tayo. Rico, naku. From now on, kailangan dagdagan mo ang ating kain na sa pagkakataon. Dito po tayo. Very successful ang ating restaurant. See? Bilib na talaga ako sa'yo. Hindi ko akalaing effective ang idea mo. Sabi ko na sa'yo eh. Di ba sabi ko, yung ibang restaurants pinipilit nila na sa gabi ang kanilang client. Pero tayo, we're different. Daytime. So dito ka and I'll check on the guests. Okay. Okay? Wait, sir. Yes, ma'am. Tastes really good. Ma'am, subukan niyo yung fettuccine at carbonara namin. Sige, yun na lang. Gusto mo rin ba yun? Okay, bigyan mo kami nun, Mi. Kikato kaya sila. Miss, okay na yon. Oo, ma'am, sandali lang. Nasaan si Griselda? Sir, nasa banyo po. Kanina pa nga eh. Ang tagal. Ganun ba? Griselda? Willie? Meron kasi akong dalang pasalubong para sa'yo eh. Iiwan ko na lang siguro sa labas. O sige. Salamat, Willie, ha? Okay. Okay. Don't worry. Pupunta ako dyan at magdadala ako ng pagkain. Oh, surely, Beatrice, surely. Oh, dear friend. Kailan ba naman kita binigo? I'm coming. Okay, bye. Willie? Oh. Willie. Tawagin mo si Miding tsaka si Paz, okay? Tulungan Okay. niyo ako dito. Ilabas niyo yung ham sa refrigerator. Kailangan ko yung farmer's ham tsaka 2 Okay. kilong salameti. Okay? Griselda, humanap ka muna ng kapalit mo rin at sasama ka sa akin. Linda, ikaw na muna doon. Sige. Tuloy. Ma'am, may kailangan daw po kayo sa akin. Oh yes, Griselda, tuloy ka. Alam mo, meron akong kaibigang couturier na walang ginawa kundi padalan ako ng mga damit. Ang dami-dami ko ng mga damit and I'd like you to have some of them. Alam mo, babagay sa yung ibang damit ko kasi napakaganda ng katawan mo. Ano nga bang sikreto mo at napaka-sexy mo? Oranges ho. Oranges? Halika tignan mo mga damit. Oranges? Opo. Isang baso sa umaga, isang baso sa gabi, bago matulog. Ganun ba? Oho. O ito. Bagay sa ito. Try it. Ma'am, nakakahiya naman po eh. Ay nako, huwag ka mahihiya sa akin. Sige, try it on.
Ate, hindi pa ba tayo aalis? Willie, sandali lang at nagbibihis pa si Criselda. Okay, sige. Sige, sukat mo. Try it. See? Bagay na bagay sa'yo. O bakit yan lang? Dapat na ibang pagkain. Sunod na po. O yan, yan na. O, darling, ganyan. you're really a very good friend. I love you. O yan happy birthday. Thank you. How can I live without you? Ang sasarap ng pagkain ni handa mo. Ang mga drinks, ipasok mo na. Sige. You know naman, I'll never fail you. Of course naman. Ma'am, may ipapautos pa ho ba kayo? Tapos na po yung trabaho namin. Wala na. Willie, ito nga pala si Beatrice. Beatrice Willie. Yan siya, oh. Naku, ikaw na ba si Willie? Naku, ang gwapo-gwapo mo nga. Girlfriend mo? Hindi ho. O paano? Mag-enjoy kayo ha. Huwag kayong aalis. Mag-dancing Okay. muna kayo. Sige, kayo rin. Yan na, may papakita ko sa inyo. Oh, how do you like your party? Ano? Enjoy ba kayo? Ha? Ano, gusto mo kumain? Willie, siyo tayo. Ha? Sige no, siyo tayo. Hindi ako marunong sumayaw eh. Hindi, tingnan mo, gagayahin lang natin sila. Talaga. Hindi. Sige na. Ikaw na lang. Hindi ako marunong sumayaw eh. Kilala mo ba? Alex? Ikaw yata ang nasing eh. Alex? Alex? Sino ka? Hindi mo ako kilala? Criselda, sayaw tayo. Oh, may nagawa ba akong masama? Wala. Pwede bang umuwi na tayo? Sige. May problema ba? Ito ang problema. Ito ang kinita natin ngayon. May nawawalang 2,000 piso. Patingin nga. Ayan oh. Alin yun? Alalahanin mo kung saan mo ipinasok. Saan ko pa ba ipapasok yan kundi dyan lang? Okay, tingnan mo. Ipinasok mo ng maliit, tapos, nang ilabas mo, malaki na. Hindi pwede na malaki ang ilalabas mo kung maliit ang ipinasok mo. Ganun ba yun? Oo, dapat magkatulad. Hindi ba ganyan naman talaga sa negosyo? Dapat maliit ang ipapasok mo, tapos palalakihin mo. Eto ang problema. 2 beses kang nagpalabas, tapos akala mo isa lang. Kaya ka na-short. Ganun ba? Oo, ganun yun. Saan ka ba natuto nito? Sa San Mateo, sa Orange Farm. Minsan kasi ako nang tumutulong kay Choice ko eh. Sorry O sige ha, mauna na ako. Ay, siya nga pala. Sa susunod, kung meron kang malaking ipapasok, sabihin mo sa akin. Okay? Okay, Bye-bye. bye-bye. Ote, Willie. Ha? Ano ba yung narinig kong sinasabi ni Criseldang malaking ipapasok? hindi wala. Tinutulungan lang niya ako sa accounting. Okay, sige. Tapusin mo na yan at uuwi na tayo.
Okay, sige. Griselda, Ma'am, makinig ka sa akin. Alam mo, pinalabas ko lahat ng aking personal dahil gusto kitang makausap ng masinsinan. Matagal na kitang pinagmamasdan at pinag-aaralan. Sinabi ko sa sarili ko, hindi na kita papakawalan. ma'am, baka naman po masyado nang pumalakpak ang tenga ko. Hindi mangyayari yon. Kilala kita, Griselda. At gusto ka ng mga kasamahan mo dito. Ma'am, parang paaalisin niyo na po ako sa tono ng pananalita niyo. Of course not. Kabaligtaran pa nga yun eh. Alam mo, hindi kayang patakbuhin ni Willie ang restaurant mag-isa. At ikaw ang gagawin kong assistant niya. Ma'am, baka ho masyadong mabilis ang pangyayari. Baka hindi ko ho makaya. Isa pa ho sa susunod na semester. Baka pumasok na ho ako. Gusto ko na ho kasi mag-aral uli eh. Alam mo, sa nakikita kong ginagawa mo para sa restaurant, malayo ang mararating mo. At alam kong kayang-kaya mo ito. Sige po, tatanggapin ko na ho, ma'am. Ah, okay. Kaya lang ho, meron ho ako sanang gustong ayusin muna sa amin. Ngayong panahon ng bakasyon, gusto ko ho sanang umuwi muna. Kahit mga ilang araw lang po. Sasabihin ko kay Willie na samahan ka niya. Okay? Matagal na rin hindi nag-out of town yun. Baka maburo na yan. Opo, ma'am. At kung kailangan mo ng pera, kay Willie mo na rin sabihin. Salamat po, ma'am. Choice ko! Griselda! Naku, pinabunga naman ako. Naku, si Griselda! Ay! Ang anak ko, Griselda! Naku, ikaw, tingay mo, anak mo, dalagan-dalaga na, oh! Talaga namang dalaga na yan. Umalis din. Ikaw naman. Napakasungit mo. Miss na miss ko na ho kayo. Talagang na-miss ko kayo. Ay, siya nga ho pala. Kasama ko ho si Willie. Kapatid ni Ma'am Nena. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Iyo. O ano? Hindi, halika, magmerienda ka muna. Halika, Sige ho. halika dito. Sarap ka Willie, tayo. pasensya ka na sa lugar namin, Wala ha? yun. Dito, halika. Opo, pasensya ka na sa bangko. Oh. Keno, hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Hindi naman ho. Griselda! Okay lang ho yun. Naku, Cora! sana'y magustuhan mo dito sa amin. Sandali lang, ha? Halika! Sino ho yun? Yan ang best friend ni Griselda. Hoy, Griselda, alam mo ba, sinagot ko na si Imong. Si Imong? Oo. Akala ko ba ayaw mo sa kanya dahil palaging amoy pawis siya? Ang sarap pala ng amoy pawis dahil kahit natutulog ka na, amoy na amoy mo pa rin sa damit mo. Bakit? Ay, ang sarap talaga. Nang may minamahal at hindi ko na kailangan ng katas ng orange dahil may naglilinis na para sa akin. Nakakaingit ka naman. Ikaw naman kasi ayaw mo pang mag-boyfriend eh. Oy, Ba? Griselda! Ayusin mo yung bisita mo. Ako yung Alex. Dumating si Dong Piping kasama si Alex at si Chris. Bilisan mo, ha? Alex! Uy, kinikilig na naman siya. O yun na, baka pagkakataon mo na magka-boyfriend. Hindi ka na mainggit sa akin. Alam mo, maganda tong lugar na ito eh. Kulang lang dito, ma-develop. Oo nga eh. Kaso ayaw ni Don Piping. Gusto niya kasing ipreserve tong lugar nito eh. Ganun ba? Sayang naman to. Marami sanang perang kikitain dito. Ikaw naman, pera na naman ang nasa utak mo. Alex? Griselda, pasensya ka na nga pala kung hindi kita nakilala sa Maynila. Doon ba sa birthday ni Beatrice Calderon? Nakalimutan ko na yon. Napakagago ko nga eh. Kung hindi pa sa akin sinabi ni Kuya Chris, hindi ko pa malalaman na ikaw pala yun. Ang laki na kasi ng pinagbago mo.
Ikaw rin eh. Di ba dati naliligo tayo dito? Nung mga bata pa tayo? Nung hubot-hubot ba tayo? Ay, siya nga pala. Alex, si Willie, boss Oy, ko. kumusta? Alex, kung di ako nagkakamali, ikaw yung kapatid ni Nena Asurin, hindi ba? Ako nga. Okay. Saka pala mamaya may party sa bahay. Birthday kasi ni Papa eh. Punta naman kayo magkapatid oh. Ikaw rin, Criselda. Ano, paano? Sako kayo ah. Oh. Sige. Hindi na siguro ako makakasama sa party kasi walang makakasama si ate. Tsaka, kailangan ko na rin umuwi. Hindi kita mapipigilan, pero kung may oras ka, bukas ang bahay namin para sa'yo. Salamat. Sabi nga pala ni ate, sabihin ko sa'yo na sa 1 linggo, susunduin kita. At tsaka, bago ko umalis, nais ko sanang magpasalamat sa ginagawa mong pagsuporta kay ate. Wala kasing ibang kaibigan yun eh. At tsaka, ikaw lang yata ang pinakamalapit sa kanya. Malaking utang na loob sa'yo dun. Salamat. Maligayang bati. Salamat. Kompleanyo mo na naman, Dong Piping. Andiyan ka na naman, Isko. Piping lang, hindi ba? Ayaw nga pala, may iba ko. Ilan taong ka na ba ngayon? Alam mo, Isko, magmula nung lumagpas ang edad ko sa bilang ng mga daliri ko sa kamay at paa, tinigilan ko na ang pagbibilang. Ang mahalaga ay yung maging masaya sa buhay, hindi ba? Yan ang magaling. Magaling na magaling. Papa, ligayang karawan na Papa. Happy birthday, Papa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat sa inyo. Salamat. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday, Dad. Griselda? Halika. Happy birthday ho, Don. Salamat, Delia. Ako ho ang nagluto nito para sa inyo. Dadali ko daw sa kusina. O sige, ikaw nang bahala. Happy birthday po. Griselda, tignan mo nga naman yan. Dalagang-dalaga ka na ngayon. Ang sabi nga sa akin, sinabi nga sa akin ni Chris ang mga pag-asenso mo sa buhay. Yan ang gusto ko sa mga kabataan ngayon. Pursigido. Salamat, Don Pipin. Alam mo, Isko, ang pakiramdam ko parang ang tanda-tanda na natin. Halika, mag-inuman na tayo. Iha, mag-enjoy ka. Salamat. O, Chris, hindi ka ba marunong sumayaw? Konti ho. Bakit hindi ka sumayaw? Ikaw nang bahala sa kanya. Sige. Sige ho. May I dance with you? Ah. Isko, tignan mo mga batang yan. Parang kailan lang mga uhugin. Paano mo sumayaw ng Chacha? Turuan mo nga ako sumayaw. Isko! Ping! Isko! Alex, Chris! Dali ate ko! Alex! Dali nyo! Dad! Dad! Buhatin nyo, please! Dali nyo! Kaya tayo sakyan! Tabi na po! Ariel! Ariel! Tawagin mo yung driver! Dali! Let's go! Rod, yung kotse! Diyan na lang kayo! Kami na ang bahala!
Bakit? Anong nangyari? Inatake daw sa puso si Bang Piping, nanay. Diyos ko. Paging Dr. Reyes, you have a telephone call at the nurse's station. Dr. Reyes, to the nurse's station, please. Ano mangyayari sa atin pag nawala ng daddy? Paano na tayo? Pwede ba, Alex? Lasing ka. Walang mangyayari kay Daddy. Paging Dr. Reyes, you have a telephone call at the nurse's station. Dr. Reyes, to the nurse's station, please. Ayon sa mga doktor, medyo matatagalan pa raw ang Daddy sa ospital. Alam kong mabigat para sa atin lahat ang nangyari kay Daddy. Pero ipagdasalan lang natin siya. Ginagawa naman daw ng mga doktor ang lahat ng mga kaya nila. So, for the meantime, ako na muna ang mamamahala ng ating kumpanya. Kaya naman hinihingi ko ang iyong suporta. Okay, so umpisahan natin sa proposal ni Ninong Nanding na gawing golf course ang San Mateo Orange Farm. Pero ipostpone muna natin ang decision dito sa mga bagay na ito. Hayaan na lang natin ang dating siyang mag-decide. Well, Chris, bilang OIC, may karapatan kang gumawa ng decisions. At napakalakas ang demand para sa mga golf courses ngayon. So why don't we all strike while the iron's hot, di ba? Tama yun. Right. Oo, tama yun. Alam mo, Ninong Nanding, sangayon ako sa proposal mo. Yun nga lang, dahil sa major decision to, mas maigi na siguro antayin natin ang Daddy para siya na mag-decide tungkol sa mga bagay na ito. Ako. Hindi ako sumasang-ayon na ipagbili ang Orange Farm sa San Mateo. Okay, Chris, hindi na kami kasali dyan. Usapang pamilya na yan. Sa kabilang kwarto na lang kami lahat. Let's go. Sige, Chris. Huwag na huwag mo akong kinokontra sa harap ng mga empleyado natin. Bakit? Masama ba magbigay ng opinion? Hindi masama. Pero huwag mo lang palalabasin na hindi tayo nagkakasundo. Yung ba kinakatakot mo? Ang malaman ng mga empleyado natin na mali lagi ang desisyon mo? Alex, ayoko makipag-away sa'yo. Ako ang panganay. Kaya ako masusunod. Pag magaling na ang Daddy, balik na tayo sa dati. Ayusin mo ang sarili mo. Matanda ka na. Panahon na siguro para isipin mo kung anong gusto mo sa buhay. Ipagbibili ng Orange Farm. Gagawing golf course. Hindi na kumikita ang Orange Farm ngayon. Sigurado ako hindi papayag ang Daddy. Ibigay mo sa akin ang Orange Farm. Sisiguraduhin ko si kikita to. 6 na buwan. 1 taon. Ipakikita ko sa'yo nakikita ang Orange Farm. Ariel, status ko. Nandun po, oh. Salamat. Oo. Alam niyo po, Chuis ko, namimiss ko rin po yung ganitong trabaho. Ang simoy ng hangin, ang sarap! Oo. Yung bandarol. Atas ko. Bigla yata ang pagsugod mo. Pakitawag niyo silang lahat at gusto ko makausap ang mga tao natin. Ganun ba? Ay, sandali lang mga kasama. Kakausapin daw tayo ni Alex. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin ako. Kailangan ko po ang tulong niyo lahat. Ngayong na-inkapasidad ng Daddy, napag-usapan namin ni Chris na patakbuhin ang farm. At napag-desisyonan ko na ako na muna ang mga ngasiwa ng farm na ito. Ha? Paano nangyari yun? Alam ko ang tingin niyo sa akin lakwatsero ko. Puro good time. Pero gusto kong patunayan sa Kuya Chris ko na may pakinabang din ako. At isa pa,
sa Board of Trustees. Gusto kong patunayan sa kanila na ang farm na ito ay maaaring pagkakitaan. Bakit? Hindi ba kumikita itong farm? Hindi ko kumikita. Napapansin ko nga yan. Tuwing pag-aaralan ko ang mga papeles at ang libro, mas malaki ang nagagastos sa abono at insecticides kesa pumapasok. Hindi ako nagsasalita dahil walang nagtatanong man lang sa akin. Tama ka, Criselda. Tumagal ng 5 taon ang negosyong ito dahil na rin kay Daddy. Mahal na mahal niya ang taga San Mateo. Mahal niya kayo. Ngayon, nagpapahinga siya sa ospital. At ang board members ay may planong gawing golf course ito. Gagawing golf course ang farm? Course. Paano mo ito? Ito lamang ang ikinabubuhay ng mga tao dito ah. Ano nangyari sa atin? Para maiwasan natin ang mga katanungang yan, magtulungan tayo. Tulungan niyo ako. Ipakilala natin sa kanila na ang farm na ito ay mapagkakakitaan. Maasahan mo ang tulong ko, Alex. Ako rin! Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Tatay Sko. Maraming salamat po sa inyo. Ako yung Tatay Sko. Ano naman? Mga kasama, balik na ulit tayo sa trabaho. Alex! Ano nangyari sa'yo? Kinagat ako ng mga Anong gagawin ko? Tanggalin mo yung mga langgam. Griselda! Tayo nang umuwi. Anong ibig sabihin nito, Alex? Hindi ko mapigilan sarili ko sa'yo, Priscilla. Mali ito. May nobya ka na. Mas balik kung pipigilan ko sarili ko sa'yo. Mahal kita. Sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Sabihin mo. Huwag mo sugatan ng iyong puso. Gusto ko kinain? My goodness! Alex, huwag sanang sasama ang loob mo sa sasabihin ko. Bakit naman sasama loob ko? Basta pangako mo na hindi sasama loob mo. Ano ba yan? Naninibago ko sa'yo. Parang hindi ka nakatulad nung dati. Hindi ko maituro kung saan ang dahilan. Pero
Nagbago ka na eh. Dahil siguro sa pagkakasakit ni Daddy. Masyadong maraming gumugulo sa isip ko. Wala na bang ibang dahilan? Anong ibig mo sabihin? Ibang babae. Sino? Huwag ka na magsinungaling sa akin. Hindi naman ako magagalit sa'yo eh. Sino nga? Eh wala namang ibang babae dito. Si Criselda ba tinutukoy mo? Sa yung labi ng galing, hindi sa akin. Alam mo si Criselda, kababata ko yan. Parang kapatid ko na yan. Bakit kinakabahan ako? Parang may tinatago ka. Tao po. Tao po. Tao po. Hi! Magandang gabi ho. Magandang gabi Magandang naman. gabi ho. Magandang gabi Ano, naman. pasyal ka? Si Criselda po. Nandyan. Ah. Sandali tatawagin ko. Ah. Halika na. Maupo ka. Sandali Sige. lang. Griselda, anak. Oh, may bisita ka. Willie? Halika, maupo ka muna. Hindi na. Hindi na rin naman tayo magtatagal kasi namimiss ka na ni ate. Yan nga ang problema eh. Willie, hindi pa ako makakasama sa'yo ngayon. Kanina pa nga kita hinihintay. May sulat na lang akong ipapadala para kay Ate Nena. Kailangan pa kasi nila ako dito eh. Maraming nangyayari na kailangan ko munang isaayos. Maiintindihan naman siguro ni ate ang dahilan mo eh. Pero malulungkot yon, Criselda. Gusto ko ring malaman mo na hindi lang si ate ang malulungkot. Ako rin. Nung iniwan kita nung 1 linggo, doon ko nalaman na malaki pala ang kahulugan mo sa buhay ko. Malaking nawala sa akin. Nawalan ng sigla ang lahat ng gawain ko sa Maynila. Kahit nga maraming tao parang wala. Minsan nga nahuhuli ko ang sarili ko na nawawala sa aking sarili. Malapit din ang damdamin ko sa'yo. Pagkasama nga kita, pakiramdam ko, wala akong dapat ikabahala. Dahil binabantayan mo ko at inaalagaan. Kaya lang, kung hindi mo mamasamain, parang katulad lamang ng isang matalik na kaibigan ang pagtingin ko sa'yo. Bakit ko naman mamasamain yon? Dapat nga ikatuwa ko pa yon. Kasi ang ibig sabihin nun, meron kang konting pagtingin sa akin. Ibig sabihin, meron pa akong pag-asa. Basta tandaan mo lang, nandito ako. Maghihintay sa'yo. Isko! Isko! Ano yun? Halika. Susantisima. Nakakaingit naman sila. Halika tayong dalawa, magpatentero din tayo. Ay, tumigil ka nga dyan. Naku, ikaw naman, no? Paano, alis na ako. Pakisabi na lang kina Mang Isko at Aling Delia. Sandali lang, kukunin ko lang yung sulat ha. Sige. Sir, hindi ko kayo pwedeng pumasok. Nagpapahingaw ang pasyente, hindi ko pwedeng istorbohin. Abay, gusto ko lang dalawin yung kaibigan ko eh. Hindi ho, sir. Ano ho bang pangalan nyo? Francisco Salvador. Francisco Salvador.
andito po palang pangalan niyo. Sige po, pero huwag niyong masyadong tatagalan kasi kailangan po naming analyze yung pagtulog niya. Sige po. O, Isko. Siya nga pala, may dala ka bang lambanog? Uhaw na uhaw ako eh. Ano ka ba naman? Prutas itong dala ko. Nasa ospital tayo, lambanog ang hinahanap mo. Ospital? Bakit? Ano nangyari sa akin? Inatake ka sa puso. Kala ko nga, todas ka na eh. Ano? Ako ay natake sa puso? Oo, Nasa party tayo. Di ba birthday ko? matagal na yun. Eh, yung mga anak ko. Si Chris, siya nagpapatakbo ng kumpanya. Si Alex naman, nasa San Mateo, parang gustong maging magsasaka. Anong pumasok sa kokote ng batang yun? Yan ang hindi ko alam. Ang alam ko, si Criselda ang kinalulukuhan niya. Si Criselda? Oo, yun. Yung anak ni Lusing na labandera? Eh, di ba't sexy yun? Eh, di ba't yun ay kumaligo ay markang-marka na yung buto at lapay? Ikaw talaga, Isko. ikaw talaga. Sandali lang ho. Gising na pala kayo. Sandali lang ho. Sandali. Doktor! Doktor! Aba, ay parang nakakita ng multo yun. Nagsisisigaw. Anong malay ko? Ano ba ginawa mo ron? Aba, wala akong ginawa. Isko. Oh. Siya nga pala, maiba tayo ng usapan tungkol kay Lusing. Oh. Naalala mo yan, yung bagong nanganak. Oh. Iniwanan ni Juanito yan, di ba? Oh. Di ba? Ako pa bumibili ng gatas ng bata. Oo. Huwag na ho kayo. Bakit? Teka. Ba't pinalalabas mo si Isko? Ito Dali lang po, relax lang po. Kailangan nyo nang lumabas. Sandali naman Ba't pinalalabas mo si Isko? Ano ka dinatama yan eh. Isko, huwag ka muna umalis. May sasabihin pa ako sa'yo. Kailangan natin yan eh. Pinagbibilis. Hindi Huwag na yung palabas si Isko. Pinagbibilin. Pa ako eh, oy. Dito ka muna. Pipig, dito muna ako. Nurse. Pipig. Palabas si Isko, oy. Sandali lang po, relax lang po. Tumataas po ang blood pressure nyo. Nurse, Doc, pwede ba? Bago niyo ako turukan ng pampatulog, please lang, may sasabihin lang ako kay Isko. Nurse, Po. Nurse, pakisabi kay Isko. Opo. Si Isko? Criselda, Opo. Ay. tinuturing kong isang anak. Parang Opo. tunay na anak ko yan. Anak nyo. Mahal na mahal ko ang batang yun. Opo. Nurse, promise niyo sa akin na sasabihin niyo Opo, sa kanya. Pangako mong makakarating kay Opo, Isko. Ha? Opo. Nurse, Pangako mo sa akin. kailangan natin ng stretcher. Dadalhin natin siya sa Please, ICU. pangako mo. Nurse, Sandali lang po, relax lang po. Tumataas po ang blood pressure nyo. Nurse, kumusta si Dong Piping? Tumaas ho ang blood pressure niya kaya kailangan namin dalhin sa ICU. Pero nabigyan na ho namin siya ng gamot. Pasensya na ho kayo kasi hindi na ho pwedeng tumanggap ng bisita para sa kanya. Kayo ho ba si Mang Isko? Ako nga. May bilin ho sa akin na dapat sabihin ko sa inyo na mahalagang mahalaga. Ano yun? Si Lusing, mahal na mahal daw ho niya si Lusing. Pati anak daw ho niya si Criselda. Yun ho. Pakiulit nga, nurse, pakiulit nga. Anak ni Don Piping kay Lusing si Criselda. Yun ho. Isko! Magdala ka nga ng mga tuyong kahoy o gagamitin ko. Isko? Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala. Ano bang problema mo? Alam ko na. Iniisip mo na naman siguro kung gaano karami ang aanihin natin ngayon, ano? Hindi yun. Ano? Mangyari ay may naikwento sa akin si Piping sa ospital. Hindi ko maintindihan kasi parang nagkakamabutihan na si Alex at si Criselda. O ngayon, Abay, akalain mo sabihin sa akin, anak daw niya si Criselda kay Lusing? ha? Oo. Jesus Maria Josep. Kaya naman pala, ang ganang pagtingin ni Don Piping kay Criselda. Pero alam mo, matagal ko ng suspecha yan nung dalagat binata pa tayo. Ako nga eh.
Hindi ko alam na seryoso pala si Piping kay Lusing eh. Akala ko ligaw tingin lang eh. Kawaawang Criselda, oh. Paano ngayon yan? Mahal na mahal pa naman ni Criselda si Alex. Tapos magkapatid sila. Aba, ay ano gagawin natin kung minamagitan na sa kanila? Ano? Si Criselda ay kapatid ko? Opo, sir. Yun ang pagkasabi sa akin ng nurse. At ang isa pa, si Alex, nahuhumaling kay Criselda. Kailangan wala makalam nito. Malaking skandalo to. Lalong-lalo na yung mga investors natin. Ayaw nila ng magulong pamilya. Wala po akong pakialam sa iskandalo. Ang kinatatakutan ko po, yung pagtitinginan ni Alex at ni Griselda. Yan ang dapat na mapigilan dahil po sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, kasalanan. Ay! Alam mo, sayang ang tubig na to. Sana meron pong pwedeng paggamitan nito. Kasi yung mga magsasaka, hirap na hirap sumalok ang tubig. Ang layo-layo ng nilalakad nila para makakuha lang ng tubig para sa mga pananim nila. May kilala ako mga consultant. Para may ayos yung mga patubig. Kuya, padalaw ka. May nangyari ba kay Daddy? Oh, Criselda, wala naman. Dinadalaw lang kita. Pinapalalahanan din kita na matagal mo lang hindi dinadalaw ang daddy. kumusta, Chris? Mabuti. Mukhang nag-enjoy kayo sa bakasyon mo dito. Hindi ka ba hinahanap ni Nena Azurin? Gusto ko munang makatulong dito. Gusto mo rin pagbili yung orange farm para gawing golf course? Desisyon ng board yun. Hindi sa akin. Lintik na bombare. Kung kailan nagmamadali, saka nagluloko. Barado siguro. Ano ka ba, Chris? Nahihilo ko sa iyo. Ikot ka ng ikot. Talo mo ba yung mga anak na pusa? Tatay Isko, kailangan tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kina Alex at Criselda eh. Oo nga, no. Alam ko na, Chris. Kunyari, liligawan mo si Criselda. Para tuluyan na sila magkahiwalay. Kilala ko yan si Alex. Ayaw niya ng may kakompetensya. Hindi ba masamang tignan yun? Yan lang ang tanging paraan. Kaya lang, ipangako mong huwag mong masyadong sasaktan si Criselda. Pangako, hindi ko sasaktan si Criselda. Zelda, kaya kita inimbitahan. Para patunayan sa'yo na hindi ako kalaban. Baka naman iniisip mo, ako ang kontrabida. Dahil sa mga nangyayari dun sa farm. Wala akong alam dun. Ipinaliwanag mo na nga sa akin na desisyon ito ng board. Nauunawaan ko yun. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi mo kayang kontrahin ng board. Mahirap kasi ipaliwanag eh. Ganyan talaga ang negosyo. Marami pa sikot-sikot. Kailangan pag-aralan mo ang mga kilos mo. Balansin, hindi lamang ang mga libro. Pati yung pakikitungo mo sa mga investors. Mahirap na trabaho pero tinuruan ako ni Daddy. Maswerte nga si Alex eh. Pwede niyang gawin kahit na ano. Pero ako, hindi pwede. Dahil hindi ako papayagin ng Daddy. Hindi nga ako nakaranas ng pagbibinata eh. Wala pa akong asawa pero pakiramdam ko eh napakatanda ko na. At marami ng anak. Ang buong kumpanya namin, ang aking pamilya, at ang mga empleyado namin, ang aking mga anak. Kaya pala, nung mga bata pa tayo, parang tatay ka na ni Alex. Siya nga pala. Nasaan ba si Alex? Si Alex, kasama niya yung girlfriend niya, si Pat.
Siguro, nasa motel na naman ang mga yun. Alam mo yun, di ba? Ah, Ako po. Aling Delia? Oh, Alex, halika tuloy. Nandyan ho ba si Criselda? Ha? Wala eh, sinundo ni Chris. Tuloy ka muna. Di bali na ho. Sige, salamat ho. Ah, sige. Criselda. Pat? Pat! Meron ba ako nasabing hindi mo nagustuhan? Chris, magtapat ka. Hindi natural ang ginagawa natin. Gusto kong ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin ng paglabas-labas nating ito. Ah. Nung mga bata pa tayo, hindi mo naman ako pinapansin. Nililigawan mo ba ako? Kung gusto mong malaman, parang kapatid lamang ang pagtingin ko sa'yo. Iginagalang kita. Huwag mong sirain ang paggalang ko sa'yo. Gabi na, ihatid mo na ako sa bahay. O sige. Walang iya ka talaga, Chris. Wala ka nang ginawang tama. Kailangan magbago ng plano. O sige. Okay, mamaya na lang. May kausap pa ako dito eh. Bye-bye. Pat, salamat sa pagdating mo. Akala ko hindi mo na ako pagbibigyan eh. Basta ikaw ang tumawag, nandito ako. Anong maitutulong ko sa'yo? Si Alex ang may problema. Alam ko pero personal ang problema na yan. Pat, hindi mo kasi naiintindihan eh. Kailangan bantayan mo maigi si Alex. Kung kinakailang, huwag ka na mag-isip. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Bantayan mo siya ng 24 oras. Kung kinakailangan, pakasalan mo siya. O pikutin. Gawin mo, babakapang kita. Huwag mo siyang pakakawalan. Di ba dapat kay Alex mo sinasabi yan? Pat, huwag kang maingay. Lahat ginagawa ko na pero walang ibang nasa isip niya kundi si Criselda. At magpapatalo ka naman. Hinahamon mo ko? Ginagawa ko lang to para sa kapatid ko. Para sa kabutihan niya. Tignan natin. Meron akong malagang sasabihin sa inyo. Ang mga accountant natin ay pinag-aralan ang lahat ng mga libro ng San Mateo Orange Farm. At sila ay natutuwa sa naging resulta nito.
dahil sa naging mahusay at maayos ito. Ang Board of Trustees ay nasihan sa kanilang nakita. Nalulugi pa rin ang Orange Farm. Ngunit, inaasahan na tataas ang presyo ng orange sa darating na taon. Kaya makakabawi tayo. Dahil dito, tayo'y pagbibigyan nilang muli para ipagpatuloy ang ating operations. Utang nating lahat ito kay Alex. Ipinasya na rin ng board na bigyan ng gantimpala si Alex. Ipapadala siya sa Bacolod para siya ang mamahala ng ipinapatayong supermarket doon. Yun po lamang. Maraming po salamat sa inyong lahat. Bakit din niyo muna ako kinausap bago kayo nagdesisyon? Alex, hindi akong gumagawa ng desisyon. Chris! Kilala kita eh. Mamamatay ka kapag ibang tao ang gumawa ng desisyon. Gusto mo kasi, ikaw ang magdiyos-diyosa sa kumpanya. At ang totoo, gusto mo ko ilayo kay Criselda. Dahil may gusto ka sa kanya. Huwag mo gamitin ang kumpanya para labanan ako, Chris. Kung gusto mo siya, magpakalalaki ka. Manligaw ka. Huwag mo gamitin ang posisyon mo para labanan ako. Magpakalalaki ka. Alex, sorry. Nabigla na ako. Alex! Hoy! Chris! Alex! Tumigil nga kayo! Alex! Tama na yan! Tama na, sabi! Tama na! Hayop ka! Huwag mo daanin sa pagkapangalay! Sa posisyon! Tama na yan! Hindi kayo pinalaki ng inyong magulang para mag-away! Nakalimutan naman ninyo kayo magkapatid! Bakit? Anong nangyari? Babalik na lang ako sa Maynila. Ayoko na ho dito. Ayoko ng gulo. Criselda, anak. Siya. Tapos na. Anak. Oh. Ayoko makasakit ng damdamin ng aking kapwa. Ayoko masaktan si Chris at si Alex. Nanay Delia, bakit ganun? Buti pa ng mga bata kami. Ang lahat magaan. Kahit masaktan ka, kalos lang. Hindi ka tulad nito. Ang puso ko ang nasusugatan. Nanay Delia, bakit ganun? Anak, siguro mas makabubuting ako lumayo ko muna. Sige. Oh, kumusta ka na? Hindi ka Babalik ka na? Oo. Nasa peak tayo ng negosyo. Kailangan ko ang aking staff. Anong mangyayari sa akin kapag nakulangan ako? Ako mahihirapan dito. Criselda! Criselda! Oy! Criselda! So good to see you. Criselda! Criselda?
It's alright. Ma'am, pasensya na po kayo. Medyo napatagal lang po ang bakasyon ko. Pero pangako po, hindi na ho ako aalis uli. At ngayon, doon ka na titira sa bahay ko, ha? At lilipat ka na sa amin. Right at this moment. Okay? At alam mo, Criselda, meron isang babaeng hanap ng hanap sa'yo dito. 3 beses na nga siyang pabalik-balik eh. Si Pat, kilala mo? Opo. Welcome. Hi. Welcome back, Griselda. Salamat ulit. Sabi ko naman sa'yo, Willie, ako nang bahala sa mga yan. Ikaw naman, oh. Okay lang yon. Napakahirap mo namang humingi ng utang na loob. Eh, kaya ko naman yan eh. Ngayon ka pa mahihiya eh. Ngayong magkasama na tayo sa iisang bahay. Matagal na kitang hinahanap, Criselda. Wala na tayong dapat pag-usapan. Iniwan ko ng San Mateo. Pakiramdam ko, bagong panganak ako. Meron tayong dapat tapusin. At hindi tayo makapagsisimula ng bagong buhay hanggat hindi natin na isasara ng maayos ang luma. Sige, umpisan mo. Maiwan ko na kayo. Gusto ko lamang sabihin sa'yo na sinira mo ang mga pangarap ko. Hindi makasarili ang pangarap ko. Hindi para sa akin lamang, kundi para kay Alex. At nakahanda akong gawin ang lahat para sa kaligayahan niya. At alam kong kaya ko. Binago mo ang takbo ng buhay ko. Nagkakamali ka. Hindi ako ang dumating sa buhay mo. Dahil nauna ako. Mga bata pa kami ni Alex. Magkasama na kaming dalawa. Magkalaro sa tubig. Naghahabulan sa ulan. Umaakit sa mga puno. Ikaw ang dumating sa buhay namin. Gumising ka nga sa panaginip mo, ha, Griselda? Nakalimutan ka na ni Alex na makilala ko siya. Ibang Alex ang iniisip mo. Hindi katulad ng pagkakilala ko sa kanya. Alam ko na ang lahat ng kanyang mga sikreto. Ang kanyang mga kiliti. Ang kanyang init ng katawan. Babae ka. At babae ako. Lahat ng magagawa mo, ay magagawa ko rin. Kahit mag-usap pa tayo magdamag, wala ring mangyayari eh. Ang may papangako ko lang sa'yo, hindi mo maaabot, ni hindi mo masusukat ang lalim ng pagmamahal ko kay Alex. Ako lamang ang nakakaalam niyan. Siguro naman, tapos na ang gusto mong tapusin. Hi! Zelda. Alam mo ba, Dad? Nagkaroon ng kaguluhan sa ating kumpanya. Nag-away kami ni Alex. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap eh. Pero kilala ko naman yun eh. Hindi naman magtatagal yun. Ginawan ko na nga pala ng paraan yung inyong lihim.
At matutuwa kayo sa ginawa ko. Ang laki-laki ho pala nito, ma'am. At saka ang ganda. O, di ba? Si Willing nag-design yan. Gusto mo makita? Pwede ba pumasok? Go ahead. Go ahead. Ano ba? Kumusta na ba kayo? Okay lang. Ang hina-hina mo naman. Kung ako ikaw, hindi ko napapakawalan si Griselda. Hulog siya ng langit sa atin. Oo nga eh. Paano yan ate? Napag-isip-isip ko na baka maunahan pa kita magpakasal. Ay naku, huwag mo na akong intindihin ano? Basta't huwag kang babagal-bagal. Nakakita na ako ng magandang bridal gown na design para sa kanya. Ako na magpaplano ng lahat. Kaya sige na, huwag mo nang intindihin kung tumanda akong dalaga. Ang gusto ko, mapangasawa mo si Griselda. Okay. O no, Griselda? Nagustuhan mo ba? Opo, ma'am. Sa opening nito, kailangan imbitado ang Chusco at Chadelia mo. Napakabait ng lahat ng tao sa akin. Mula sa San Mateo, walang ibang pinakita ang mga tao kundi kabaitan. Anong may gaganti ko sa kabaitang ito? O bakit mo naman paproblemahin yon? Mabait ka naman sa kapwa mo. At saka kailangan gawin ko lahat ng aking magagawa para sa magiging bago kong kapatid. Griselda. Pumapayag ka? Dali-dalihan mo naman! Baka matraffic tayo sa alabang! Oo, nariyan na. Nagsara pa ako. Mamaya, mabukal yung mga gamit natin. Eh, ang tagal-tagal mo eh! Napakasungit. Ano sa palagay mo? Hindi kaya napabilis ang desisyon nila? Nako, yung pasalamat na nga tayo at nalutas na yung problema natin. Kahit na ang solusyon ay kasalan. Mukhang mabait naman si Willie. Bagay na rin sila mag-asawa. Alam mo, para lang mabilis sa akin ang mga pangyayari. Hindi ako makapaniwalang biglang kinalimutan ni Griselda si Alex. Siguro yung pagpapakasal ay paraan lamang para makalimot si Griselda. Ay, hewan ko nga ba sa mga batang yan? Tata Isko! Sandali ho! Hintayin niyo ho ako! Tata Isko, hintayin niyo ako. Sasama ho ako sa inyo. Abay, bakit ka naman namin iiwan? Eh, kabilin-bilin na ni Griselda na kailangan hindi ka mawala doon sa kanyang kasal. Akala ko kasi iwan niyo na ako Ay, eh. hindi! Para naman masabing ako'y may kasamang maasim na maasim. Tara. Ano yun? Oh, bakit? Nagising na ako si Don Piping! Halika kayo! Halika kayo! Dali! Halika! Bilis! Piping, magaling na ako. Piping, relax lang po kayo. Magaling na ako. Normal ang heartbeat niya. Magaling na ako. Relax lang po kayo, relax lang. So, sino sasabay sa akin? Sila. Ganun ba? Mag-convoy lang ho tayo. Reglado. Bukas. Sir, phone call Tayo, left at the ha? hospital. Sige, bukas. Hello? Sige. Doc? Ano nangyari? Ho? Sige ho, pupunta na ho ako dyan. Sige ho. Excuse me. I'm sorry, hindi na tayo matutuloy. Nagmamadali ho ako. Ano ka? Paano? Ano na mangyayari sa atin yan? Paano? Hello? Ha? Ganun ba? Ganun ba? O sige, sabihin mo, pupunta na ako dyan. Ariel, pakihanap si Tatay ko. Sabihin mo kay Tatay ko, luluwas kami ng Maynila. Nagkamalay na si Daddy. Pakilang. Si Tatay po, wala na, umalis na. Nasa Maynila na. Ha? Kasi, ikakasal na si Griselda.
Hindi nyo ba alam, Senyorito Alex? Ito na ang maiinom nyo. Ano ka ba naman, nurse? Hindi yan ang kailangan ko. Chris, pakisabi mo nga dito sa bobang nurse na ito, nabigyan ako ng maiinom. Uhaw na ako. Eh, nurse, ano bang hinihingi ng daddy? Kasi iskaso talagang hinihingi niya Hindi mo talaga pwede Dad, kapag talagang magaling ka na, saka ka na uminom. Ano ba nangyayari? Marami. Pagdating natin sa bahay, doon ko na lang ikikwento sa inyo. O Alex, mukhang malungkot ka. Halika nga rito, anak. Lumapit ka nga. Mukhang kumakapal yata ang palad mo, anak. Nagsasaka na ako, Dad. Oo nga pala. Naikwento yata sa akin ni Isko o napanaginipan ko. Hindi ko na maalala. At ang sabi pa sa akin ni Isko, nagkakamabutihan daw kayo ni Criselda. At ginawan ko na ng paraan, Dad. Huwag kang mag-alala. Makakaiwas tayo sa skandalo. Anong skandalo? Pinigilan ko na nga ang pag-iibigan nitong si Alex at ni Criselda. Chris, ginawa mo yon? Bakit? Oo nga naman, bakit? Para mapangalagaan natin ang ating pangalan. Ano? Dad, alam ko na ang lihim nyo. Ipinagtapat na sa akin ni Isko. Anong lihim? Nakapatid natin si Criselda. Anong kalokohan yan? Si Criselda, kapatid natin? Paano nangyari yon? Anak ni Daddy sa labas. Ay, nako. Aatakihin ako sa puso niyan sa mga sinasabi nyo. Sino nagsabi nun? Si Isko. Ipinagtapat daw sa kanya nung nurse. Lalabas na muna ho ako. Nurse, sandali. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sabihin mo kay Isko na ang turing ko kay Criselda ay parang tunay na anak? Yun ang sinabi ko sa'yo, hindi ba? Yun nga naman ang sinabi ko kay Mang Isko Di ba ho? Yung anak niyo hindi ho. Parang tunay na anak ninyo, di ba? Yun naman pala di ba tama yun? Tunay na anak ninyo? Boba! Lalabas na ako. Ay, natutuwa na nga ako nung mabalita akong magnobyo na si Alex at saka si Criselda. Alam mo ba ang ginawa mo sa akin, Chris? Si Criselda, ikakasal na kay Willie. Ano pa hinihintay mo? Tawagin mo ang Army, Navy, Air Force. Pigilin yung kasal. Alam mo, kahit anong mangyari, lalagi kami nasa likod mo. Salamat po, Nanay Delia. Isko, Sana maging maligaya ka. Tayo na. Cora! Naku! Ang ganda-ganda talaga ng kaibigan ko. Bagay na bagay kay ni Willie. Sa wakas, matitikman mo na rin ang sarap na nararanasan ko. Hindi ako nagsisisi. Halika na. Baka naghihintay na si Willie. Oo nga eh. Really? Tama. Anong nangyayari sa'yo? Ininervyos ako, ate. Talagang ganyan ang ikakasal. Mawawala rin yan. Teka, chichikin ko lang si Criselda. Diyan ka lang. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Darating din ang araw. Willie, ano pa ba naman pag-uusapan natin? Nandiyan ang mga bisita. The caterer is ready. The priest is... Nandiyan na si Ate. Father. I will have to check on Ate, everything. makinig ka nga It's muna so sa akin. okay. Makinig ka sa akin dahil akong ikakasal, hindi ikaw. Willie?
Mahal na mahal ko si Criselda. Pero hindi mo ba naisip na kaya lang siya pumayag na magpakasal sa akin dahil mabait siya. Tinatanaw niya yung utang na loob niya sa Oh, akin. Willie. Ate, sigurado kong hindi niya ako mahal. Meron siyang ibang minamahal. Willie. Matututunan ka rin niyang mahalin. Sana. Ngayon, ate, nasabi ko na sa'yo ang gusto kong sabihin. Nagkakatipon-tipon po tayong lahat upang saksiyan ang pag-iisang dibdib na ito nila Willie at Criselda. Ngunit bago ko simulan, nais kong malaman kung may tumututol sa kasal. Itigil ang kasal! Sino yun? Sino yan? Ano nangyari? Alex? Criselda, sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Criselda. Willie. Kumilos ka. Papayag ka bang mapunta sa ibang lalaki si Criselda? Ate, sinabi ko na sa inyo. May minamahal na siyang iba. Criselda, sana maging maligaya kayong dalawa. Alex, huwag mong pababayaan si Criselda. Salamat. Maraming salamat. Alex! Sila rin magkakatuluyan. Oo nga, no? Sabi ko na eh. Tahan po! Pabayaan mo ko, ha? Oy! 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 Itigilin nyo yan! Sa ngalan ng Diyos, malaking kasalanan yan! Isko! Pabayaan mo na. Saka ko na lang ipaliliwanag sa inyo. Ang laking gulong ginawa ninyo nitong nurse ko.